Hello, good morning sa atin lahat. Ang ituturo ko ngayon sa inyo kung paano mag-fill up ng ating transaction na current para sa GasPay. Ngayon po, kung ating titingnan yung ating disbursement voucher, may makikita po tayo na obligation number. Ito po siya. Yan, lagi po natin titingnan yung obligation number na nasa DB dahil minsan itong DB na to ay mayroon lang siyang iisang obligation, pero yung obligation na yun maaaring mayroong 5 disbursement kasi ito pong amount na to na 3 million minsan ay sinahati po kung ang obligation niya ay mayroon siyang obligation na, for example, itong obligation na number 47, mayroon po siyang amount na 386 million, pero based dito sa DB binayaran lang, ginawan siya ng isang DB na nagkakahalagang 3 million, meaning yung obligation na to ay maaaring marami pa siyang kasamang DB no, na hinimay-himay yung total amount dun sa 386. Kaya maging careful po tayo na lagi natin titingnan yung reference natin na obligation number dahil ito yung magiging reference natin pag tayo po ay nag-encode na sa BTMS. Ngayon, proceed tayo sa BTMS system. Ngayon, under dito sa disbursement voucher, always po napipila pa natin yung fiscal period. Ang fiscal period is nag-base po tayo dun sa ating disbursement voucher. Kung ang nakalagay po dun is January po yung ilalagay natin na month. Then, next niya is the voucher date. Yung voucher date po is makikita niyan. Saan natin makikita? Dito po. Ayun, ito po yung voucher date. Yung January 26, 2021. Siya po yung ating inilagay as a voucher date. Ngayon, kung dun sa prior LDDAP na in-encode natin noong January ay pinipilapan po natin yung expense voucher classification. Ngayon po, under dito, kung GasPay po yung ating ilalagay under current transaction, no need na po natin fill upan ang expense voucher classification. Kaya i-leave it blank na po natin siya. Then, proceed po tayo under dun sa vendor. Ang vendor po ng GasPay is always po na B00 B07-00001. Ang equivalent po niyan is DepEd accredited schools. Ayan. Ngayon po, na-fill upan na po natin yung vendor code. Then, wag po natin kakalimutan na i-click yan, yung portion na to. Dahil nga po yung ini-encode natin is bayad na, kailangan po natin checkan yung is prepaid. Yan. Lagi po natin checkan yung is prepaid. Nakalagay sa page status dapat is yes na siya dahil bayad na. Yan. Ito po. Kailangan natin siyang fill upan o checkan. Mark than check. Then yung susunod na po natin is yung payment location is central. Then payment mode, credit to creditors. Then ang ating treasury bank account is gas. Ayan. Then yung offset code natin is always accounts payable AP. Then yung payment term is immediate. Under sa description, dito po ilalagay natin yung description natin, payments of subsidy for senior high school voucher program ng CY 2020 to 21. Pero dito po natin i-indicate o ilalagay kung sino yung payee. Like po nito, Universal College of Pampanga Incorporated and 9 others. Yan po yung ating ilalagay. Yan, ating as a reference. Then ngayon, puproceed na po tayo
Nung dati, dun sa prior years natin is kiniklik po natin yung new. Ngayon dito po is iba na, hindi po new yung ang ating ikiklik. Pupunta po tayo dito sa last button. Ito po yung import obligation. Yung import obligation, dito po natin hahanapin yung obligation na in-encode ng budget under din sa catch up. Pero sabi ko nga sa inyo, dahil nagbigay ako ng advance copy ng catch up ng budget ng obligation, dito po natin siya hanapin. Ngayon, ang magiging reference po natin sa paghahanap ay yung portion na to. Yan. Ito pong portion na to ang ating gagamitin sa paghahanap. Ngayon, saan ba ito makikita? Ito pong portion na to na reference is nakikita po yan dun sa DB. Yan. Dito po siya. Ito, yung nakalagay na obligation number dito sa DB. Ito po yung ating titingnan dito sa Excel file na catch up ng budget. Ayun, number 47 po, obligation 02-101-101-2020 January, and 47 po yung number. Ito po yung reference na natin. Ngayon, para ma-import po natin, puproceed po tayo dito sa portion ng B. Yan, dito sa portion ng B, kukunin natin yung BTMS obligation number. Ito po yung BTMS obligation number niya. Ngayon po gagawin natin is i-copy natin siya. Then proceed tayo dito kay BTMS. Then pwede na po natin i-click yung import obligation button. Pag ikinilik po natin siya, yung import obligation button, pupunta po tayo sa obligation item search mode. Meaning, ikinapin natin yung obligation number ni BTMS dun sa catch up na Excel na galing sa budget. Pupunta lang po tayo dito sa portion na to na obligation. Dito sa part ng obligation, i-paste po natin yung ikinapin natin na BTMS number ng obligation. I-paste po natin. Ayan na po siya. Then ngayon, i-click na po natin yung search o yung find button. Pag ikinilik na po natin siya, yan, na ito na po yung obligation na kinatch up na budget. Ngayon po, hindi na po tayo maglalagay ng UACS code dahil ito na po yung UACS code dahil napilapan na po yan ni budget under dun sa obligation. At no need na rin po natin na baguhin yung object code dahil ito na rin po yung ginagamit natin na object code pagdating sa GASPE. Ngayon, ang gagawin po natin is i-click lang po natin yung box na to. Yan, yung box na to, i-click po natin, checkan natin. Then, pwede na po natin i-click yung button na return. Yan. Ngayon, pagpunta po natin sa DB natin, ayan, automatic na po naka-attach yung obligation. Yung obligation niya. Then, pag tinignan po natin yung details, ayan na po siya. 386 million. Tingnan po natin din yung amount niya dito. Is 386 million din po siya. Pero yung ating babayaran lang under sa DB is 3 million lang siya. 3 million lang po yung babayaran. Ano? Ang babayaran natin is 3 million. Ngayon, punta po tayo dito. Then, baguhin po natin yung amount. Yung amount niya dito sa yan. Pag babaguhin po natin ang amount, i-click lang po natin to. Yung UACS code, ayan. Yan, ngayon, titingnan natin yung sa DB natin, magkano ba yung babayaran. 3 million 46. 3 million. Ano po? Ngayon, baguhin natin. Lagay natin na 304600. Sobra. Yan. Ayan. Yan po yung ating babayaran. Under dito sa DB. Yan. Sa voucher na to. Yan. Ayan po yung ating babayaran. Under dyan. Then, i-click lang po natin yung
update. Ayan na po siya ngayon. No, ito. By using the obligation na kinasap nila ng total is 386 pero ang babayaran natin sa DB is 3 million. Yan na po siya. Then ngayon, proceed po tayo sa expense voucher payment details na yan. Then ngayon, titingnan natin kung ano yung ADA number niya. Siyempre, yung pa rin yung usual. Then yung payment date niya o yung LDDAP date. No, kung yan ay napila po na po natin, i-click lang natin yung save para magkaroon po siya ng DB number sa loob. Ayan na po siya, yung DB number niya 35. Then ngayon wala po siyang error, ano, wala na po siyang error na nangyari. Then pwede na po natin siyang i-transition. Yan, kung i-transition po natin, lagay na natin siya papunta kay approver 1. Then, same lang din po yung ginagawa natin sa prior na pagpapasa natin sa kanila. Ayan. Ito na po yung ating sample dun sa paggagawa ng GASPE na kinakatsap natin ngayon dito sa BTMS. No? Ayan po. Sana maging reference ninyo sa pag-i-encode ninyo ngayon sa February. Maraming salamat po.